ebidensya, kaya wag mong gawing wag mong loko. At sa bagay, ang tao talaga maluloko. Hindi natin mape-prevent yun. Ang atin na lang, kapatid, is kayong mga nakakakita ng Biblia, nakakabasa ng katotohanan, wag kayong magpadaya sa kapangyarihan ng demonyo, sa katauhan ni Kibuloy. Kaya mahirap, kapatid. Kaya one day, isipin nyo, 6 na milyon. 6 na milyon po kayong lalangoy-langoy sa impyerno. Sapagat ang tagapagligtas po natin, sino? Si Jesus Christ, yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Never na si Kibuloy magiging anak ng Diyos. Why? Hindi naman siya namatay sa krus ng Kalbaryo, naipako eh. Siguro baka maniwala pa ako ng kaperanggot kung magpapako ka sa krus ngayon. And then buhayin mo yung sarili mo ng sa ikatlong araw, mabuhay ka. Yan, pwedeng masabi natin, baka lang. Pero kahit gawin mo yan, hindi ako maniniwala sa'yo sapagkat ang Jesucristo ay namatay 2,000 years ago. At nabuhay sa mga patay at umakyat sa langit. At 500 mga disciples at 2 anghel ang nakakita na umakyat. Ang sabi doon, the same Jesus which is taken up you unto heaven. Ang sabi diyan, and the same like manner na babalik po sa atin dito. Kaya never ho, yung kanya pong mga manifestations kay Kibuloy, ang layo sa Biblia. Wala. Miski isa, wala siyang katangian para maging anak ng Diyos. Kaya nananawagan ako sa inyo, mga kaibigan, no? Bagamat may follower tayo 3, at least yung 3 yan, maniwala sa sinabi ko. Amen, praise the Lord. Kahit isa lang ang maniwala na umalis kayo dyan. Sulit na po yan ang sabi ng Bible, what shall a profit a man if he shall gain the whole world and loss his own soul? Yun ang bagay kay Kibuloy. Nakakamtan man ni Kibuloy ang lahat, ba? Binigay na sa kanya yung mundo eh. Yun yung power ng mundo, na sa kanya na raw. Ano sabi ng Bible? What shall a profit a man if he shall gain the whole world? Samantalang ang kaluluwa ni Kibuloy ay mapupunta sa impyerno. Sa impyerno punta mo, Kibuloy, maniwala ka sa akin. Dapat ikaw ang maniwala sa akin. Dalaksi ako, nagbasa ng Biblia. Ikaw hindi ka na gumagamit ng Biblia. Niloloko mo na mga tao.